supplies, pagkain, tuition fee, ilan lang yan sa mga patuloy na tumataas ang presyo. Ang pamasahe kaya susunod na rin o may posibilidad bang bumaba ito? Kaugnay niyan ay makakapanayam natin ngayong umaga si Mr. Obet Martin, Presidente ng Pangkalahatang Sangguniang Manila Suburbs Drivers Association o mas kilala bilang Pasang Mazda, isang transport group. Magandang umaga po, Mr. Obet Martin. Magandang umaga, Vivian, Audrey at Pia. At dito sa Balitan, isang magandang umaga po. Yes, Ka-Obet, meron po ba tayong inaasahang paggalaw ng presyo ng pamasahe? Tataas po ba ito o bababa? Ngayon bago magpasukan. Alam mo, Vivian, no, sa takbo ng mga pangyayari niya, siguro sa nakaraang 2 linggo na obserbahan natin na pataas ang presyo ng petrolyo. At yun yan, sinasabi ko nga, basta umabot lang ng 35 pesos per liter, ang Pasang Mazda mismo ang upang ibaba namin sa 750 ang pamasahe sa unang 4 na kilometro. Pero ang trending ngayon ay pataas, paiba. Kanya siguro, maasa pa rin ako na magkaroon ng tamang rollback at imbestigahan pa rin ng Department of Energy yung pong pagtataas at pagbabang ginagawa ng mga big trineto at mga supplier natin ng langis. Bale, mananatili po sa 7 pesos and 50 centavos ang pamasahe para po sa unang 4 na kilometro sa jeep. Well, sa ngayon, 8 ang unang 8 pesos sa unang 4 na kilometro at alam mo, Vivian, ano? Siguro dapat ngayon magpapasukan na maintindihan doon ng mga magulang at ng mga senior citizen at ng ating mga estudyante, dapat itutuloy po rin po ang ating 20% discount sa estudyante at sa senior citizen. Sa ngayon po, 8, magiging 650 po ang pamasahe ng estudyante sa unang 4 na kilometro. Ganon din po ang ating mga senior citizen. Opo, sir. Pero hanggang kailan po ba kayang tiisin ng ating mga drivers itong patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina? Well, yan yung pinag-uusapan namin ng mga national officers ko, sila Caro Health, sila Viceman, sila Raul. At meron kaming, Vivian, para sa kapakanan ng nanonood sa atin, meron kaming panukala ngayon na papunta kami ng DOE by next week. At maghahain kami ng reklamo dito sa mga big trineto, dito sa mga pagtaas, walang habas na pagtaas, walang habas. Yung bang makatarungang pagbaba at pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sapagkat dito, nagkakaroon ng mga panluloko ang mga ilan sa big trineto. Nung the last time, andito ako na interview nyo ko, meron mga mandaraya ng bomba dyan na isa sa big three na ngayon po ay pinag-aaral ng abogado namin upang mag-file kami ng demand ng istapa sa kanila. Hindi po namin titigilan ito. Ang advokasya po ng Pasang Mazda, tulungan po ang ating mga jeepney operator at driver at higit sa lahat ang ating mamamayang siniservisyon at ang sambayan ng Pilipino. Yes, Ka-Obet, nabanggit nyo na rin lang po itong reklamong inilabas po ninyo o inilantad dito sa Balitaan noong nakaraang buwan. Pakipaliwanag naman po sa amin kung ano po ba yung update dito sa kasong ito. Well, dun sa update na napag-usapan natin dito ay nag-usap na kami ng aming abogado last week at formal na naming ihahain ng demanda sa nasabing gasoline station neto na aming nakitaan ng pandaraya sa kanilang bomba dito sa parting Marilao, Bulacan. At ito po ihahain namin by next week na formalin namin ihahain ng demanda na istapa sa kanila upang malaman ng ating mga mananakay, malaman ng sambayanan na hindi po pumapayag ang Pasang Mazda ganitong sistema ng malalaki pang ating supplier ng oil. Kanya po kami nagbabantay at nananawagan na rin ako sa ating mamayan na bantayan po ninyo ang bawat ikinakarga nyo sa mga istasyon na yan, lalo sa Big Three, sapagkat dito po, kung ano yung laki niyan, siya rin pong laki ang panlolokong ginagawa sa taong bayan at sa transportasyon. Bale, sa Huwebes pa po, maifa-file yung kaso. Ano naman po ang naging reaksyon nitong Department of Energy sa inyong reklamo? Inaksyonan po ba? Well, isa nga po yun na Ma'am Vivian, at kami makikipag-ugnayan sa DOE by next week also, before we file the case, sapagkat may mga bagay pa kaming liliwanagin sa kanila. Pagkat doon sa sinasabi nilang allowable percentage na 0.05 na inaalaw nila ang big three at small players, napakalaki po nung binibigay na yon. Yung pong nahulihan namin na 0.01% na pandaraya sa metro, napakalaki na rin po niyan. Pag pinagsama-sama natin yung volume na ibinebenta sa nila sa loob na isang araw. In other words, okay, yes, Ka-Obet, in other words po, yan po yung aming liliwanagin sa Department of Energy sapagkat base doon sa sinasabi nitong aming ididemandang isa sa Big Three ay inaalaw
Department of Energy hanggang 0.05% ng 10 liters. Napakalaki po niyan. Kanya ito dapat maimbestigahan, dapat liwanagin ito ng DOE, lalo kay Secretary Pitilla, alam ko hindi niya papayagan to, na dapat maliwanagan ng taong bayan ng transportasyon na hindi po pwede ang ganitong sistema. Bale, sa pananaw po ng DOE, there is no irregularity in whatever happened in your case, sir. Well, yun po yung kanilang nakita, pero sa nakita po namin, napakalaki pong kalukuhan o panluloko ang ginagawa ng Big Three at ginagawa pa nilang kasangkapan, itong memorandum circular na ayon sa kanila ay inilabas ng Department of Energy na naging alam mo, Vivian, parang naging protection pato ng Big Three neto na ina-allow sila ng 0.05 up to 10 liters. Napakalaki niyan pag kinumpute natin. At si Carohel nga, ang aking national coordinator, ay meron kaming computation na ilalabas niyan sa media. Unahin ko po rito sa atin sa balitaan, bibigyan namin kayo ng CP, kung gaano po kalaki ang nakukuha nila na panluloko sa mga motorista at sa transportasyon. Sa panig naman po ng oil company, nagpaliwanag po ba sila? Well, hindi po sila nagpapaliwanag sa amin, pero yun nga, siguro, ang maganda nito ay magharap na lang kami sa korte upang doon nila ang kanilang mga gustong ipaliwanag sa hanay ng transportasyon at sa ating mga mamayan. At hindi po kami titigil dito sa kanilang ginagawan to. Hanggang sa ngayon pa man po, naghahanap pa rin kami ng mga istasyon na po pwede namin isumbong, i-report o i-demanda sa ginagawa nilang panloloko. Yes, Ka-Obet, balikan po natin itong pagpas o malapit ng pasukan. Paano po naghahanda ang ating mga jeepney drivers sa nalalapit na pasukan sa dami ng mga pasahero na lalabas po? Alam mo, Vivian, magandang tanong yan. Sapagkat sa hanay ng Pasang Mazda, a month before ng pasukan ng klase, ay nagkakaroon na kami ng mga advices sa aming mga operator at driver na ikondisyon ang kanilang sakyan. Ibig kong sabihin, kailangan maayos ang preno, maayos ang mga gulong, maayos lahat ang mga upuan, malinis, dahil ito nga'y preparasyon sa darating na pasukan. At ang sinasabi namin dito, kailangan mag-service tayo ng maayos sa ating mananakay. Ihatid natin sila sa lugar na kanilang pupuntahan ng safe at ligtas sa ang kanilang mga sarili-sarili. Meron po bang sapat na jeepneys na makaka-accommodate po sa lahat ng mga pasahero, ng mga mananakay, ng mga estudyante? Well, sa palagay ko, Vivian, sapat na mga transportasyon, hindi lamang jeepneys, andyan ang mga buses, taxis. Yes. At sinasabi ko, huwag natin pagsamantalahan ng mga mananakay natin. Isakay natin sila sa tamang sakayan, ibaba sa tamang babaan, at nang iligtas ang kanilang paglalakbay. Dito kasi sa panahon ng pasukan na ito, nakita natin talagang dagsa ang pasaheros, mga estudyante, mga manggagawa, at maraming pang iba na kailangan maserbisyo natin ng maayos. At lagi kong pinapayo, Vivian, para sa balitaan po sa mga nanonood, na doon po tayo lumagay sa tamang sakayan, doon po tayo bumaba sa tamang babaan. At kung may problema po kayo sa mga jeepneys na inyong sinasakyan, ang Pasang Mazda po ay merong hotline. Ang hotline po namin is 413-3136. Kunin po ang plate number, kunin po ang ruta, anong araw, anong oras, at tutulungan po namin kayo kung merong mga panluloko o mga hindi tiwaling mga driver sa kanilang ginagawang pagmamaneho at atin pong i-report sa LTO at sa LTFRB. Sir, paano po ba itong pag-i-implement ng student discount and discount for senior citizens? Kailangan pa po bang mag-present ng ID ng mga estudyante? Well, actually, Vivian, ito naman kasi pag ng tao, automatic meron ng ID yan eh. So, siguro, maganda na rin yung andun yung ID for proper identification ng driver. Huwag naman pong magagalit iba nating mananakay. Marami kasing mananakay na nagsasamantala rin. Na kahit hindi estudyante, nagpapanggap na estudyante. Kanya ang maganda ho dyan, yung ID nyo ay ipakita kung kinakailangan, kung tinanong kayo ng driver, at nang wala ho tayong problema para mawala na ho yung mahabang usapin. At doon naman po sa senior citizen, palagay ko, 1+1 lang yan, Bibian, makikita mo naman ang status ng tao kung talagang senior o hindi. I'm just curious, Ka-Obet, ito po bang discounts, applicable po ba to kahit na weekend or holidays? Kasi po, dyan po usually nagiging gray area for passengers, especially sa mga buses. Ang sa senior citizen kasi applicable yan, kahit na araw ng Sabado at Linggo. Pero sa estudyante,
ay merong memorandum circular na pinalabas ang dating chairman ng LTFRB na si Len Bautista na pagka walang pasok, wala hong discount ang estudyante. At ito naman po sana ay maunawaan tayo ng ating mga estudyante sapagkat yung po mga bumibiyahe ng University Belt talaga hong talo. Malaki po yung diskwentong nakukuha, almost 1 peso 50 cents. Yung po ng University Belt halos 80% ay puro estudyante. Kanya, maunawaan ho tayo niyan, pagka po holiday, araw ng linggo at walang pasok, ay wala pong discount na pinagkakulob ang mga jeepney driver. Opo, Ka-Obed, gusto ko lang pong kunin ang inyong reaksyon dito sa proposal na magkaroon ng standard fare for school buses. Well, maganda ho yung napag-uusapan natin sapagkat maganda yung may standard fare din ang mga school bus. Sapagkat marami din to, huwag magagalit ang mga operador na nagsasamantala rin po sa paniningil sa ating mga estudyante. So, last week nga, ating bagong chairman, na ako po yung nag-recommend sa kanila na dapat ay masusing paghigpit at tingnan mabuti ang mga bus na yan kung ito po ba'y fit for public convenience para ligtas po ang ating mga estudyante at higpitan po ang pagbabantay sa mga ito, lalo na po sa mga pamasahe. Bale, you agree po with the observation na overpriced po yung ibang pamasahe sa school buses. Magkano naman po yung pinopropose ninyo na dapat na standard fare? Well, depende po yan sa layo at yan po, napag-usapan din namin nila Chairman Hines na yung depende po sa layo na pagmumula ng pasaheros kung natin yung mga estudyante na yan. But right now, meron po ba kayong idea ng range? Well, sa ngayon, mamaya, 10 o'clock, Vivian, may meeting din ako kay Chairman Hines at isa Yes. nga po yan sa aming mga tatalakayin. Yes, sir. Panghuli na lamang po ang mensahe po ninyo sa mga pasahero na ngayong malalapit na po ang pasukan at sa mga drivers na rin po. Well, sa ating pong mga mananakay, ako po yung naikiusap sa inyo na kung kayo po ay sasakyan ng jeepneys, buses o taxis, meron po talagang mga designated area kung saan po yung sakayan at babaan. Doon po tayo lumagay, doon po tayo magpunta para maiwasan po ang sakuna, maiwasan din po ang trapiko. Ito po yung payo ko sa ating mga mananakay. At sa mga jeepney drivers naman po na aming kinakaharap at aming sinusuportahan, ako po yung nananawagan din sa inyong lahat na isaayos po natin ang pagmamaneho, isakay po natin ang pasahero sa tamang sakayan, ibaba sa tamang babaan para ligtas ang bawat isa sa kanila at maiwasan po natin ang sisikip ng trapiko na siyang nagiging dahilan ng pagkakaabala sa ibang mga motorista natin. Hindi lamang po sa jeepney, taxi, buses, lahat po ng klase ng public vehicles. Ito po isang pakiusap, iayos po natin ang pagsasakay at pagbaba ng ating mga pasaheros at ilagay po sa ihatid natin sila ng ligtas sa kanilang paroroonan. Maraming salamat po, Pasang Mazda President Ka-Obed Martin. Ang oras na